Nasira Brigada! Mga kabrigada, kahapon nga po tulad ng sinabi namin kanina mga kabrigada, naging madamdamin at emosyonal yun pong paggunita sa ikawalong anibersaryo ng pagpatay sa teenager mga kabrigada na si Kian de los Santos. At kaugnay nga po niyan mga kabrigada, gusto nating malaman ano na bang estado, ano bang status ng kaso ni Kian de los Santos mga kabrigada at iba pang mga kaganapan kahapon po sa pag-commemorate ng death anniversary ni Kian de los Santos. Nasa linya po ng ating telepono mga kabrigada ang uncle ni Kian de los Santos, si Randy de los Santos. Si Randy, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Tira Brigada with Brigada Abner and Brigada Gab. Magandang umaga din ho at lalo po sa inyong mga taga-subaybay. Sir Randy, after 8 years, ano na po yung estado ng kaso ni Kian, yung pamangkin po ninyo? Nararamdaman po ba at kayo po ba ay kontento sa naging takbo ng kaso, pag-usad ng kaso laban doon po sa mga pulis na sinampahan po ninyo ng kaso? Unang-una ho, sa status ho ng kaso ay hindi pa ho ito lubos na kompleto, sir. Kasi tatlo, kung maalala ho natin, tatlo yung ikinaso. No, yung murder, planting ng ebidensya ng baril, at planting ng ebidensya ho ng droga. State agent ho gumawa nito eh. So iba ho yung bigat nun. Pero nakita ko na nagkaroon naman ng proseso. Masabing may hearing, mabilis ho yung hearing. Ito yata yung isa sa pinakamabilis ba? O hindi, wala po ako nabalitaan na may ganitong klase na pagbibigay ng atensyon kasi sa isang linggo, 2 beses ang hearing. Tapos sinasabi nila na okay na napanagot na. Murder. Asan ho yung dalawang ikinaso? So, tapos ngayon ho, wala ho kaming update, sir, para lang sa kaalaman. Hindi ho kami ina-update ng kung sino man yung may hawak ng kaso. Hindi ko nga ho alam kung Public Attorney's Office, Solicitor General ba, o kung sino pa ba. Nung ako ho yung ng appointment sa Solgen, ang humarap sa amin yung abogado at pinaliwanag na antay lang daw. Tapos hindi naman ako binigyan ng update o ano ba talaga yung status ng kaso. So, sa ngayon ho, blanco kami. So yung murder case, alam naman natin na minahatulan po doon Sir Randy, pero ano pong status nun pending sa Court of Appeals, yung kaso po na murder? Yun po ang sabi sa akin, nasa Court of Appeals na raw po. Ang nakatutuwa ho nito, yung lawyer din pala ng mga pulis na yun, sila din. Mga police prosecutor. Mga kasamahan nila. Sabi ko, hindi, yung Soldier din ho yata ang abogado ng mga pulis. Ay ganun po kapag taga-gobyerno po yung mga kinakasuhan. Pero yung pagtanim ng ebidensya, hindi po umuusad yung kaso hanggang ngayon na Sir Randy. Ang sabi daw ho, na-drop daw ho yun nagtataka ako, alam naman ng public knowledge naman ito, na kuha na sa CCTV, ibig sabihin, bit-bit na nila Bago nila pinatay doon sa isang madilim na sulok Paano nagkaroon pa ng baril yun, tsaka ng droga yun, saan ang galing yun? Di dapat yun, di ba? Nakatulan din sila sa kanilang ginawang mali kasi state agent sila Kapag tinatanong po yung pulisya, lalong-lalo na yung mga ibang personalidad sa previous administration, parang binibigay nila na example yung kaso ni Kian de los Santos po, Sir Randy, na naku, may hustisya sa Pilipinas. Parang ginawang example na sa Pilipinas, may hustisya. Pero kayo po, nakakasama po ninyo yung iba pong mga pamilya na humihiling din po ng hustisya doon sa kanilang mga kaanak. Ano po yung inyong tingin dito sa parang ginagawa kayong standard na ito yung hustisya sa Pilipinas, mabilis, pero yung iba hindi naman po nabibigyan ng pagkakataon? Totoo ho yan, sir, kasi base sa aming programa ho, ako'y kabilang din kasi sa program Paghilom. Ito yung grupo na kumakalinga ho at nag-aalaga sa mga pamilya ng biktima. Wala naman hong mga investigasyon na isinagawa, hindi nga ho sila binalikan. Minsan binalikan sila, tinatanong pa sila ng mga pulis, magkakaso ba kayo o hindi? Plus pinapipirma ho sila ng mga waiver na nakasaad na kung saan hindi na sila interesado magsampa ng kaso. Ganun.
Okay. Dito nga ho, makalipas ho yung 8 taon na ito, insidente pong ito, sir, nabanggit dun sa post ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na meron daw ho silang isinusulong itong Kian Bill, kung tawagin. Kung kayo ho ba yung tatanungin, ano ho ba yung mga kailangan ho nating reforma para ho kumbaga ba wala na ho mga ganitong mangyari, ito po nga maging tokhang free na ho at matapos na ho itong kumbaga ba malagim na anti-drug campaign ng ating gobyerno. Sir, kasi po maliwanag naman ho na ang droga po ay ang addiction po ay itinuturing na sakit. Health problem. Pagkasakit ho, hindi naman tayo tatawag ho ng tubero, hindi naman tayo tatawag dyan ng embalmer. Diba? Ang hahanapin ho natin yung makatutulong o makaka-address dun sa problema yun, which is yung doktor. Na tutulungan, magkaroon po ng mga intervention, magkaroon po ng mga session po para mabago, matulungan ng mga taong ito. Hindi ho baril, hindi ho pulis na sasabihin na kukumbinsihin pa sila na sige, pagka inaresto ninyo, palabanan ninyo. Pag ayaw lumaban, lagyan nyo ng baril. Ganun ba yun? Dapat ho doktor kasi ito ho usaping medical ho Ito ho ay responsibilidad ng Estado. No, na sa lipunan mo kung merong ganitong sakit, dapat nabigyan mo ng pansin. Parang COVID lang yan Nagka-COVID di ba? Binigyan natin ng pansin at inayos at sinikap na maalis ang pandemya. Okay. Dito ho sa papalapit na ho yung Setyembre, Sir Randy, at malapit na ho itong confirmation of charges laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan po sa ICC, ano po yung mga ine-expect po natin at ano ba yung mga ginawa po natin na cooperation dun po sa mga abogado para ho dun sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte? Sa kasalukuyan ho, kami ay nagsasaayos ho na magsama-sama yung mga pamilya, panoorin namin online yung mangyayaring hearing at umaasa ho kami na maituloy ito, masampahan siya ng kaso, mabasahan na ng kaso. At doon po, may due process naman ho siya doon maipagtatanggol niya yung kanyang sarili. Laki-laki nga ho ng bayad doon sa mga abogado. Kami ho mga pamilya nakakaawa ho kasi kagaya ho ng mga pamilya na nawala ng ama. Ang ilan pong mga kabataan nangangailangan po na ipagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral, yung iba po huminto. Pero nakatutuwa naman po sa aming programa ay kahit papaano sa awa ho ng Diyos ay nakakatulong ho kami sa pangunahin na sa edukasyon ng mga kabataang naulila at nabibigyan namin ng kaunting pangkabuhayan ng mga pamilya. Sana ho ay kumakatok din kami sa mga may mabubuting puso na tulungan po ang mga pamilya na naging biktima kasi kaawa-awa ho sila. Opo, nabuksan na rin lang po yung issue dyan sa ICC, Sir Randy. Kung kayo pong tatanungin, mas gugusin po ba ninyo na bukod kay dating Pangulong Duterte, may iba pa pong mga sangkot doon sa war on drugs na dapat nakakulong dyan sa ICC? Base ho doon sa investigasyon sa nangyaring pagdinig sa Quadcom, ay maraming lumitaw ng mga personalidad. Kung may mga ebidensya na magtuturo sa kanila, ay bakit di dapat harapin din ho nila? Dahil crimes against humanity ho ito. Nagkaroon po sila ng pagkakasala na ang pagpatay po ay hindi tama. Yung kaso po ng inyong pamangkin, nabigyan po na pagkakataon na madinig sa lokal na korte sa Pilipinas. Ang tanong ko po sa inyo, Sir Randy, kayo ba kinokontak din na makipag-cooperate or magte-testify or magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol po sa sinapit ng inyong pamangkin doon po sa confirmation of charges sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte? Kung mabibigyan ho ng pagkakataon, bakit naman hindi? Kasi ang kwento ho naman ni Kian ay bukas na sa publiko. Pero may may komunikasyon na po ba sa inyo na kinokontak kayo na kinakailangan po yung inyong testimonya dyan po sa ICC?
Sa kasalukuyan, wala pa naman. Wala pa naman. Pero bukas po kayo. Bakit hindi? Opo. Okay po. Bukas po. Bukas. Sige po. With that, Sir Randy, maraming salamat po sa inyong oras po na binigay po sa amin ngayong umaga at kumbaga ba, kaisa nyo ho kami dito kahit po kumbaga ba, 8 taon na ho yung nakalipas dito, kaisa nyo ho kami sa panawagan na mabigyan ho ng hustisya. Ito po mga biktima, mga maling biktima dito po sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir Randy. Salamat po. Maraming salamat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,